Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Sinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag niyo gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga lagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Nalito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tandang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginagawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon ay ikatlong linggo na po tayo sa panahon ng Kwaresma. At kung maalala natin yung naunang 2 linggo mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, iniyahan tayo para pagdilayan ng mga tukso, pagsubok sa Panginoon, yung pagbabagong anyo ng Panginoon sa bundok ng Tabor kasama yung 3 alagad. At sa diwa ng kaisipan na yan, patuloy yung pagninilay natin. Sa mga susunod na linggo, puro po ito mula na sa Ebanghelyo ni San Juan. Ano nga ba talaga yung mga pagsubok na yan na kakaharapin natin o kinakaharap natin? Ano nga ba yung mga tukso na yan na dapat nating pagtagumpayan? Ano pa nga ba yung mga bagay o paano natin papanibaguhin yung ating sarili? Sa Ebanghelyo po ngayon, natunghayan natin ang kwento ng paglilinis ng templo na ginawa ng Panginoong Hesus. Sa lahat ng 4 na Ebanghelyo, matatagpuan po yan. At dito, magandang maunawaan natin yung konteksto. Anong ginagawa ng mga baka, ng mga tupa, ng mga kalapati, ng mga namamalit ng salapi sa templo? Sabi niya, ginawa niyong, huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Hindi po kasi mga bagay na ito yung mga bagay na ginagawa talaga sa palengke. Nga lang, dinala nila yung palengke sa templo kasi nga po, para yung mga paghahandog. Ang problema, lahat talaga dinala nila. Kasi unti mo sa pagsamba, nandun na ang pinairal nila yung nananaig sa kanilang kalooban. Yung kanilang pandaraya, yung kanilang kapalaluan. Bakit? Kasi unti mo sa alay, nakikita ko sino yung mayaman, sino yung mahirap. Kung mayaman ka, pigeon, di ba? Kalapati.
O siguro kasi sa panahon ngayon, racing pigeon pa yung alay ko. Kung dukha, bato-bato. O, tupa, baka. Kunti mo salapi. Yung salapi po kasi nung araw, nakalimbag din sa coin na ang emperor e Diyos. Yan yung mga pera ng mga Romano. Simple-simple lang naman yun. Ba't kailangan pa magdala ng pamalit doon? Di magdala ka ng dinaryo, yung iaalay talaga sa templo. Ang problema, pag nagpalit ka doon sa templo, may tong. Di ba? Para ka nagpalit ng barya sa labas. Papalit nga na 100. Pagbalik sa'yo, pagbilang mo nung coin, 95 na lang. O, di ba? Baka mamaya higit pa. Kaya yun inalis ng Panginoon. Pangalawa, magandang makita din po yung reaksyon ng Panginoon. Madalas nakadugtong sa kaisipan natin na galit ang Panginoon. Nakasala ba ang Panginoon sa kanyang pagkagalit? Alalahanin natin na magkatawang taong Panginoon, niyakap niyang lahat sa atin bilang tao maliban sa kasalanan. Pero pag susuriin niyo po, ang tanging tagpo na ito na pwede nating sabihin na galit ang Panginoon, dito lang. Sa ibang mga bahagi ng buhay, lagi sinusundan ng Panginoon kung ano-ano yung mga pinaparatang ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, ng mga Skriba, pero walang narinig tayong nagalit ang Panginoon. Dito, sa loob pa mismo ng templo, magagalit ang Panginoon. Gumawa siya ng panghagupit. Kaya ang isip natin, nagalit. Saan niya ginamit? Hinampas ba niya yung mga tao doon? Sabi po doon, gumawa siya ng panghagupit at pinagtabuyang palabas. Kasi nga sa mga hayop, kailangan mo talaga yung panghagupit na yun. Kasi yun yung nakikita nila eh. Kaya nga kahit di mo ihampas, pag tinaas mo yun, maski naman tao eh. Diba? Pag yung bata, nakita no, tataas mo yung kamay na kunyari, papaluin mo, titigil na. Naintindihan nila yun. Yung mga lamesa nila, pinagtatao. Hindi naman sinabi po dong hinampas ng Panginoon sa kanila at hinambalos. Wala. Dahil doon makita natin yung galit na yun ng Panginoon. Hindi niya pinakita na galit para doon sa tao. Galit doon sa mga bagay na mali na hindi dapat ginagawa doon sa templo. At doon, iaaral ng Panginoon na dahil sa pagdating niya, yung templo, papalitan niya. Siya na mismo yung templo na yun. Kaya nga, sa banal na Eucharistia, si Kristo yung sinasamba natin. Ang katawat dugo na yan ng Panginoon ang pinagbabahagi na natin. At hindi matatapos ang kwento po doon. Hindi lamang ang templo ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo dahil tayo ay tatanggap sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Tayo na ngayon din ang templo ng Espiritu Santo. Diba? Sabihin mo nga sa katabi mo, nananahan sa iyo ang Diyos. Hindi ka ba nangingilabot? Di ba? Pero, yan pong sinasabi sa atin. Nananahan sa atin ng Panginoon dahil ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin. Kaya magandang pagnilayan natin, kung tayo ang templo ng Diyos at darating ngayon ng Panginoon, gagawa pa rin pa kaya siya ng panghambalos? Ano kaya magiging reaksyon ng Panginoon? Kukuha ba siya ng panyo at pupunasan ng ang pawis mo? Napakalaku, papawisan ka. O baka mamaya hambalusin tayo. Kaya po yung magandang tingnan natin. Paano natin nililinis yung ating sarili? Yung mga tao na nagpunta sa templo, masyado silang distracted. Ang nakita nila yung handog, ang nakita nila yung mga taong naghahandog. Di nila nakita ang Diyos.
panahon natin ngayon, marahil wala naman sa inyong may dalang baka. Di ba? Di pa naman kayo nakakapunta sa palengke, pagkaraan pa lang, saka mamimili. Pero, ano nga ba yung bit-bit natin? Sabihin natin, ano yung mga bit-bit natin na pinagkakaabalahanan natin? Cellphone. Ilan sa atin yung magsisimba, preokupasyon pa rin natin yung cellphone. O, sermon naman ngayon, pwede naman ako mag-cellphone. Kung isipin po natin, di natin namamalayan, distraction po yan eh. Bakit? Kasi dapat mo kausapin ang Diyos. Paano kami mag-text? Paano kung mayroong tatawag? Yun ang tanong. Sino mas mahalaga? Ang Diyos o yung tatawag na yan? Ikaw, makasasagot lang po nun. Pero kung iisipin po natin, bakit yung tatawag na yun, mamamatay? Pwede po yun siguro kung doktor ka, emergency, talagang kailangan. Tawagan ka o i-text ka, makita. Pero kung kakausapin lang, hindi ba maganda yun? Maglagay ka ng message. I'm in church right now. We'll reach back soon. Di ba gandang makita yun? Ay, nagsisimba pala siya. Di malalo makukonsweluhan yung kausap na siguro naman mabait pagka kinausap ko at kadadasa lang. Doon makita po natin, ano nga ba yung laman ng puso natin? O meron iba nagsisimba, sasabihin iba, ako, Father, ayoko na po magsimba kasi kakasala ko. Kasi yung iba, chismosa. Ganon. Tinitingnan. Pumuputi yata si ganon. Kapasaksa kaya ng glutathione yan? Di ba? Mukhang bagong ribbon si ganyan, ganon. Ano ba ang pakialam nun sa pagsisimba mo o sa pagdadasal mo? Yan yung mga tukso. Na kung minsan nagsisimba tayo, nandito na tayo, pero yung utak natin malayo. Yan yung kailangan nating linisin. Yan yung kailangan nating alisin. At wag din nating sabihin na dahil nagdadasal na tayo, nagsisimba na tayo, okay na. Sabi po doon sa pambungad na panalangin natin, ang lunas sa kasalanan ay pagpapakasakit, pagmamalasakit, at pananalangin. Yun ang magandang tingnan po natin. Mangangalahati na po tayo sa panahon na ito ng Kwaresma. Magandang tingnan natin, handa ba talaga tayong magpakasakit? Handa ba talaga tayong magmalasakit? Nagdadasal ba talaga tayo? Dahil pag tinignan natin ang ugat ng kasalanan, ang kasalanan, kaya natin nagagawa kasi mas iniisip natin yung ating sarili kaysa sa iba. Ang kasalanan kaya di natin mapatawad kasi mas tinitingnan natin yung nagawang kasalanan sa atin kaysa sa iba. Kaya ang lunas magpakasakit. Gano'n na yung magtiis. Gano'n na yung magbigay. Gano'n na yung magparaya. Hindi naman po ibig sabihin, konsintihin. O di kaya, nandun na maramdaman mo din yung sakit ng iba. Kaya ka nagmamalasakit. Kaya ka nagbibigay. Kaya napakahalaga po ng pagdadasal. Kasi yung pagdadasal, yan yung magbubukas ng isip at puso natin para matimbang natin ang mga bagay ng lubos. Para yung salita ng Diyos, yung utos ng Panginoon, binanggit sa atin po yan sa unang pagbasa, yung 10 Commandments, lagi nating isa puso. Kasi ngayon, tanungin mo yung mga tao tungkol sa 10 Commandments, hindi nila alam. Natatandaan lang nila kasi ginawang telenovela. Pero alam mo ng tao yung mga batas na yan. Huwag kang magsinungaling, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay. Baliwala sa tao yun. Kasi anong pansin niya? Sabihin niya, yung pagpatay, choice. Wala ba akong kalayaang pumili? Wala ba akong kalayaan sa aking katawan? Pag nanakaw, tawag lang dyan, SOP. Talagang ganyan ang takbo ng panahon. O pangangalo niya, ang tawag lang dyan, alternative lifestyle.
Ang dami nating panibagong kategorya na nilagay para manhirin yung ating sarili. Pero sabi nga po sa dulo ng Ebanghelyo, maraming sumampalataya sa Kanya dahil sa mga kababalaghang ginawa Niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala Niya silang lahat. Tayo, sinasabi nating nananampalataya tayo sa Panginoon. Maaasahan ba tayo ng Diyos? Kasi sabihin, pagtitiwalaan ba tayo ng Panginoon? Diretso na natin doon. Kung nagtitiwala ka, maaasahan. Maaasahan ba tayo ng Diyos? Hindi na kailangan magsalita pa sa Kanya tungkol sa kanina man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Kilala niya tayo. Kaya nga po, ang mahalaga dito, sabi rito ito po yung peculiar kay John, dinugtong niya to. Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa aking puso. Ano yung dahilan? Ba't ganun ang reaksyon ng Panginoon sa paglilinis sa templo? Kasi ganong karubdob, ganong kaalab ang pagmamahal ni Jesus sa Ama. Ayun ang magandang tanongin po natin. Ganong karubdob ba ang pagmamahal natin din sa Diyos? Ang isang bagay, pagka gustong-gusto natin, di ba? Pag-alalahan ninyo, may outing, may lakad, may pilgrimage. Excited tayo. Di ba? Kumisa nga, alas 12 pa lang, gising ka na. Oh. Aaga-aga mo. Pero kung mayroong bagay siguro na maganda isipin po natin, ano nga bang mas mahalaga? Yung pagsisimba o pamamasyal? Yung paggawa sa bahay o pagdadasal? Sa lahat ng yan, alam natin ang sagot dapat. Siyempre, pagdadasal. Siyempre, ang Panginoon. Siyempre, ang Diyos. Pero, yun ang magandang tingnan natin. Nandun ba yung excitement? Nandun ba yung zeal? Nandun ba yung pananabik natin na magsisimba ko? O nagsisimba ka lang kapag ka wala kang magawa? Nagsisimba ka lang kapag ka may oras? Nagdadasal ka lang kapag ka palagay mo hindi ka busy? Yan po yung tingnan natin sa ating sarili. Gawin nating prioridad ang Diyos sa buhay natin. Kung minsan nagtataka tayo sa sabihin, maraming mga bata, ang dali nila nakukuha na dun sa ibang mga relihiyon o sekta. Sabihin ng mga bata, kasi mas nararamdaman ko. Yung mga kanta yun, kinakanta din naman natin yun eh. Kaya lang, yung relihiyon nga ba, nararamdaman mo lang? Higit pa sa emosyon yung relihiyon. Hindi nangangahulugan na dahil nararamdaman mo na sa kanta lang o sa ano, hindi. Kailangang madama yun sa presensya natin. Kaya nga tayo na nagsisimba, lalong higit tayo na nakatatanda, paano natin pinadadama na talagang ganong kaalab yung pananampalataya natin na kahit hindi tayo perpekto, alam ng mga mahal sa buhay natin, gaano natin kamahal ang Diyos. At gaano kahalaga ang Diyos sa buhay natin sa kabila ng ating mga kahinaan at kakulangan. Kaya yan po yung hamon sa atin. Sa mga nalalabi pa mga araw ng panahon ng Kwaresma, mas maging maalab tayo, seryoso sa ating pagdadasal. Mas tingnan pa natin, paano nga ba tayo magmamalasakit at anong sakripisyo pa, mga bagay na dapat nating kalusin sa ating sarili, panibaguhin, para sama-samang maranasan natin yung galak na yan na dulot ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga ugnayan. At ang unang lilinisin natin ay ang templo ng Diyos sa ating mga puso, ang ating mga sarili. Alisin natin yung mga hadlang na yan sa puso natin, patuloyin natin
ang pag-ibig at panibaguhin tayo ng Diyos.